Nasa Cebu sila. Ang akala niyang biyahe nila kanina ay dito pala ang tuloy. Wala pang sinasabi ang asawa niya kung bakit siya nito isinama at ilang araw silang mawawala. Ang alam lang niya ay extended ang conference nito dito. Walang ibang sinasabi ang asawa niya sa kanya. Sa buong durasyon ng biyahe nila ay minimal lang ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Tila ba, kung gutom ka na, yun ang sinasabi lang nito. Paano hindi siya magtatanong? Nagmumukha siyang tanga kakahabol dito. Ultimo sa plano, pati doon sa airport at hanggang kanina sa pagkain nila sa hotel, lahat ng itanong niya ay wala itong mahusay na sagot. Para siya nakikipag-usap sa sarili niya, dahil tanong niya, sagot din niya. Buti pa ang aso, kapag tinatawag mo ang pangalan, lalapit ka agad. Kasalukuyan silang naka-check-in sa beach resort, dito mismo sa Santa Fe. Iniwan niya ang magaling niyang asawa sa mismong kwarto nila at ipinasya niyang mamasyal. Noon pa man ay madalas na ang bukang bibig ng yaya niya na maraming magagandang beaches dito sa Pilipinas. Puti ang mga pinong buhangin, malakristal sa ganda ang tubig. Mukhang maliit na laruan ang mga ferry na di kalayuan sa dalampasigan. Mukhang perfect ang pwesto niya sa ilalim ng punong niyog at nakaupo siya sa isang malaking bato para hintayin ang sunset. Pero maaga pa. 2:00 pa lang ng hapon. Masakit pa sa balat ang init na nagmumula sa araw. May mga turista siyang nakikita. Nigaya niya, may mga nasa paligid din nila na iba't iba, pero mas pinili niya ang manatili sa ibabaw ng malaking bato. Naiinganyo siyang lumusong sa dagat kaya lang malulungkot siya dahil wala siyang dalang pampaligo. Hindi naman kasi niya alam na beach pala ang pupuntahan nila. Napakaganda ng araw, wika nito. Isang matangkad na lalaking blonde ang buhok ang nakangiting nakatingin sa kanya. Kanina pa siya dyan. Hi, sabi ng lalaki. Dahan-dahan siya bumaba sa bato. Pinagpag niya ang laylayan ng suot na summer dress. Bahagya lang siyang ngumiti at akmang lalampasan na niya ito nang pigilan siya sa kamay. Hey, ako nga pala si Rad. Binatawan nito ang kamay niya at saka inilahad sa kanya. Nag-aalangan siya kung tatanggapin niya ba o hindi. Paano kung makita ng asawa niya na may kausap siyang iba? As if naman may pakialam sa iyong asawa mo. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa mukha ng lalaki at sa palad nitong nakalahad sa kanya. Masasabi niyang gwapo ang lalaki. Umas tamang sabihing gwapong-gwapo. Idagdag pa ang kalahating hubad nitong katawan. Tanging board shorts lang ang suot nito. At sa tangkad nito mukhang hindi nalalayo ang height sa asawa niya. Aren't you going to shake my hands? Sabi muli ng lalaki. Napilitan siyang abutin niyon. Ako nga pala si Catherine. Nice to meet you. Excuse me. Nakita ko yung kaibigan ko, si Gabriel Ventura. Earlier, magkaano-ano kayo? Napabaling muli ang mata niya dito. Kilala nito ang asawa niya. Nakapagtataka na kilala nito ang asawa niya. Kaibigan ba ito ni Gabriel? Kilala mo ba siya? Oo naman, sinong hindi? He's one of the most eligible bachelors in town at isang life destroyer. Nakangisi na wika naman ito. Hindi siya ganoon. Ang ibig niyang sabihin, hindi maninira ng buhay ang asawa niya. Sa katunayan nga siya ang sumira sa buhay nito dahil inilagay niya ito sa sitwasyon na hindi nito binalak o ginusto. You better be careful. Marami ng buhay ang nawalang ng dahil sa kanya. At lahat ng lumalapit sa kanya ay nasisira ang buhay or rather, nawawala ng buhay. Kinikilabutan siya sa sinabi nito. Ang tinutukoy ba nito ay ang pagkamatay ng Aina at ng anak ng kanyang asawa? Alam naman niya ang mga bagay na yon at hindi niya iyon ginusto. It's not his fault. Kung namatay ang mami niya, ganun din ang anak niya, hindi niya yun gusto. It was an accident. Depensa naman niya. Nasasaktan siya sa paratang nito sa kanyang asawa. Talaga? Naroon ka ba na masunog ang rest house nila? Well, mukhang hindi kasi ngayon lang kita nakitang kasama siya. Maybe you're his new flavor of the month. May halo ng insulto ang sinasabi nito. Gusto niyang ingudngod ang mukha nito sa gitna ng dagat.
pero hindi niya gagawin yon. Iisipin lang nitong apektado siya sa mga paninira nito sa asawa niya. I'm not his flavor of the month, mister, because I am his. Babaeng parausan. Sayang, maganda ka pa naman. Hindi niya napigilan ang sarili nang dumapo ang isang palad niya sa pisngi nito. Nagpipigil sa galit na saad niya. Pero kabaliktaran pala. Hinagip nito ang isa niyang kamay. Masakit at madiin. Paano mo nagawang sampalin ako? Hindi mo yata ako kilala. Galit na wika nito. Pero diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Wala siyang pakialam kung nanginginig ang mga tuhod niya. Yes, kilala kita. Isa kang walang hiya, bastos ang lalaking kaharap niya. At walang pakundangan sa kapwa nito. Bumadha na ang takot sa kanya nang higpitan nito ang pagkakahawak sa palad niya. Pakiramdam niya ay madudurog ang mga buto niya. Gusto niyang humingi ng tulong pero malayo sila sa mga tao. Nasa dulong bahagi sila kung saan may mga rock formation na nagsisilbing lilim doon. Alisin mo ang kamay mo sa asawa ko. Mabilis niyang binawi ang kamay sa hawak ni Rad at para bang nagtago sa likod ni Gabriel. Natatakot talaga siya. At mas lalo siyang natatakot ngayon dahil nakikita niyang galit sa reaksyon ng asawa niya. Your wife, ha? Tila nang iinsultong wika naman ni Rad. Bakit hindi mo ako inimbita? Nagpakasal ka na pala. Masamang tiningnan naman ito ng asawa niya. Hindi kita kaano-ano. Bakit naman kita iimbitahin? May mas malalim na base pa sa palitan ng masasamang tingin ng dalawa. And why you harassing my wife? Gusto mo rin ba siya? Ha? Nakunin? Napatingin siya sa asawa niya na nagtatagis ang mga bagang nito. Tiningnan naman ito ni Rad. Paano kung sabihin ko sa iyong, oo? Gusto mo bang ihati ako sa kanya? Napasinghap siya sa kabastusan ng bibig nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ng asawa. Umalis na tayo dito, please. Bulong niya sa asawa. Nanatiling matilim naman ang tingin nito sa kanya. Kilala mo ako. Hindi ko inihahati kung anong meron ako. Malamig na tugon nito sa binata. Pero tila baliwala iyon kay Rad. Dahil nagawa pa nitong ngumisi. Talaga? Nagbago ka na ba ng karakter? Naalala ko nag-share din naman tayo noon, di ba, Kay? Walang hiya ka talaga. Napahiyaw na lang siya ng suntukin ni Gabriel ang mukha ni Rad. But the guy fight back. Gumanti rin ito ng suntok sa asawa niya. Hindi niya alam kung paano niya aawatin ang dalawa. Nagrarambulan sa harapan niya ang dalawang lalaki na hindi niya malaman kung aawatin ba niya o ano. Tumigil na kayo, please! Pero walang naririnig ang dalawa. Napapasigaw naman siya na sumadsad sa buhangin ng asawa niya. Mabilis niya itong dinaluhan. May 3 resort staff at isang security ang tumatakbo papalapit sa kanila. Inawat ng mga ito si Rad na lalapit pa sana sa kanila. Stay away from my wife. You don't have any business with her. Yun lamang at hinila na siya nito papalayo doon. Nagpahila naman siya sa asawa. Malapit na sila sa kwartong inuukupan nila nang mapansin niya ang dumadugong kamao nito. Hinawakan niya iyon at sinipat. Dumudugo. Takot siya sa dugo. Pero habang nakikita niyang dumudugo ang kamay nito, tila nawala ang takot niya dahil mas takot siyang masaktan ito. Huwag mong pansinin yan. Malayo pa yung sa bituka. Sabi ng asawa niya sa kanaunang pumasok sa loob. Siya naman ay dumiretso sa bathroom para maghanap ng gamot at panlinis. Maganda naman at may nakita siya. Kompleto ang laman ng cabinet. Kumuha siya ng alkohol at bulak. Hindi pwedeng hindi lilinisan ng sugat nito. Isa pa, napansin din niyang medyo nadapisan ito sa panga. Inabutan niyang nagkukutingting sa laptop nito ang asawa kaya nilapitan niya. Walang babalang kinuha niya ang kamay nito. May sugat din. Hey, I'm working. Angal nito sa kanya. Hindi niya ito pinakinggan. For now, siya muna ang matigas ang ulo. And I'm working too. Working your stubborn wounds. Sabi niya at sa kadahan-dahang nilagyan ang alkohol ng sugat.
Napahiyaw naman ito. Ouch, sabi ng ayoko. Hindi siya nakinig, mas diniinan pa niya ito. Kapag hindi ka sumunod sa akin, ibababad ko sa alkohol itong kamao mo. Banta naman niya rito. Tinatakot lang naman niya ito minsan, di naman kasi ito nakikinig sa iba. Alam niya na sasaktan ito dahil pahigpit ng pahigpit ang pagpisil ng isang palad nito sa hita niya. Nakatuon iyon doon bilang suporta. Hindi niya alam na ayaw pala nito ng alkohol. Lihim siyang natatawa. Ang lalaking takot pala sa alkohol. What? Salubong na kilay na tanong nito. Nahuli yata nito ang pagngiti niya. Bakit kang ngumingiti? Sabi na nga ba niya at nakita nito. Pinaikot naman niya ang kanyang mga mata. Wala no? Simpleng saad niya at pinigil na ang tawa. Baka kasi mapikon pa ito sa kanya, mag-away pa sila. Bakit kasama mo ang lalaking yun kanina? Nabigla siya sa tanong nito. Oo nga pala, hindi ito mababangasan kung hindi dahil sa nangyari kanina. Sa dalampasigan kanina, nakita ko siya. Pero mas nauna ako doon sa kanya. Hindi ko naman alam na kilala mo siya. Nabastusan kasi ako sa sinabi niya. Binastos ka niya? Bakit hindi mo sinabi? Naroroon na naman ang bagsik sa tinig nito. Akma itong tatayo ng agwatin niya ito. No, ayoko lang naman dagdagan ang galit mo kanina. Kaya naman, hinayaan ko na lang at hindi ko na sinabi sa'yo. Kahit na, edi sana, mas nabangasan ko pang hayop na yon. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Teka lang, may napapansin siya. Bakit kanina pa nito pinuputol ang sinasabi niya? Di tuloy siya makapag-explain ng maayos dito. Ayoko lang naman. Hindi naman niya ako sinaktan. Isa pa, ako ang nanakit sa kanya. Sinampal ko siya sa mukha niya. Proud na sabi niya at sinabayan ng ngiti rito. Nagbago naman ang ekspresyon nito. Bahagyang gumaan. Good. But next time tell me. Ayokong naglilihim ka sa akin. Ginawa mo yun noon. Nakagat niya ang ipang-ibabang labi dahil sa pasaring nito sa kanya. Naiintindihan niya ito. And don't talk to him again. Huwag ka ring lalapit sa kanya. Because the moment I marry you, hindi ka na maaring kausapin ng iba. Because I don't intend to share what's mine. Hindi niya kailangang humarap sa salamin para malaman ang kulay ng pisngi niya. Sigurado siya. Namumula ang pisngi niya dahil sa init ng sinabi nito. At wag na wag mo akong susubukan. Habang inaayos niyang strap ng kanyang sandals, pero bago ito lumabas ng tuluyan ay nagsalita pa ang asawa. Hihintayin kita sa labas. Yun lang at isinara nito ang pintuan. Aalis kasi sila. Pupunta sila sa hotel kung saan gaganapin ang conference nito. At bilang dutiful wife, kailangan niyang sumama alinsunod na rin sa utos ng asawa niya. Wala siyang alam na business dito at lalong wala siyang maitutulong dito, but last night, they had a very bad arguments over the conference. Iginiit niya dito na siya na lang dun sa resort, but her husband insists na isama siya rito. Humarap siya sa salamin at sinipat ang sarili. Nakasuot lamang siya ng simple blue floral dress na tinirinuhan niya ng beige sandals. Isinampay naman niya sa batok ang plain blue shawl. Niya nang ngumiti siya sa salamin sa kadinampot ang bag. Baka naiinip na ang asawa niya at pagtalunan pa nila ito. Pagkababa niya sa labi ng resort, ay nakita niya itong may kausap na lalaki. Pero mas gwapo pa rin ang asawa niya. Ang tagal mo. Sabi naman ni Gabriel nang makalapit sila. I'm sorry. Wika naman niya rito. Gumiti siya sa lalaking kausap nito na nakangiti rin pala sa kanya. Maganda pala ang misis mo, pre. Shut up. Saway naman ni Gabriel sa lalaki. Naiilang tuloy siya sa presensya nito. Siya nga pala si Catherine, ang asawa ko. Naglahad ng palad ang lalaki sa kanya. Nag-alangan siyang tanggapin. Baka kasi mabest mood na naman ang asawa niya, gaya na nangyari kahapon. Pero nang tumingin siya kay Gabriel ay matiim din itong nakatingin sa kanya. Mukhang naramdaman ng kaibigan nito na ayaw niyang tanggalin ang palad nito kaya binawi na lang. At so kay Catherine, naiintindihan ko. Ganyan naman talaga ang lalaking yan. When it comes to his property, he became possessive. He even emphasized his last words. Tiningnan ito na masama ni Gabriel. I'm going to. Shut your mouth. Tumawa lang naman ito
Sa sinabi naman ni Gabriel na para bang normal lang dito iyon. Kung siya siguro ang sasabihin ng ganoon, baka tumaas na ang balahibo niya sa takot. Hanggang sa naalis sila sa kaibigan nito sa kanila ay hindi na maipinta ang mukha ng asawa niya. Okay ka lang ba? Tanong niya habang sakay sila sa puting Ford Expedition na minamaneho nito. Dahil sa tanong niya ay lalong kumunot ang noo nito. Okay ka lang ba? Muli niyang tanong. Mukhang galit pa, base na rin sa pagkakasalubong ng mga kilay nito. Di ba sinabi ko sa iyo na huwag kang ngumiti? Kumunot naman ang noo niya sa sinabi nito. Anong masama doon? Hinampas naman ito ang Manibela. Nagulat siya sa inasta nito. Pabago-bago talaga ito ng mood. Minsan gusto na niyang isiping may psychological problem ito. Sa akin, tipid na tipid ang ngiti mo. Pero sa iba, wagas ka kung makangiti. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Hindi niya kasi naiintindihan ang sinasabi nito. As far as you remember, hindi siya ngumiti ng wagas sa kaibigan nito. Hindi nga niya tinanggap ang pakikipagkamay niyon dahil alam niyang magagalit ito. Next time, huwag kang ngingiti ng ganoon. Ikukulong kita sa loob ng bahay. Wika nito saka nagmaneho ulit. Gusto niyang ngumiti dahil sa inasal nito pero hindi naman siya sigurado kung ang takbo ng isip niya ay tugma sa ikinikilos nito. Nagsiselos ka ba? It's too late, nasabi na niya. Napalunok naman siya, lalo na makita niyang seryosong nga ang mukha nito. Na parang naglalakbay doon ang kaluluwa nito sa mga mata nito. Sandaling lumamig ang paligid dahil sa makapanindig balahibo nitong tingin. Tingin pa lang ay kakabahan ka na. Lalo na siguro kapag nagsalita ito. Pagkakataon na niyang umiwas ng tingin pero hindi niya ginawa iyon. There's something she wants to know. Something she wanna feel. Tanging ugong lang na sasakyan ang maririnig sa pagitan nila. Both of them are silently staring at each other. Sa huli ay siya na ang unang sumuko sa tingin nito. Hindi pala niya kaya kapag sumali siya sa pakipagtitigan ay talo na siya. Huminga siya na malalim sa katinanaw ang labas, pero nanating steady naman ang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang magsalita dahil baka kung ano na naman ang maitanong niya. Mukhang kailangan na niyang bumili ng lip clippers para i-clip ang bibig niya nang hindi basta-basta nagtatanong. Naramdaman niya ang pagkilos ng asawa. Hindi na niya ito nilingon, pero pakiramdam niya ay nakatingin pa din ito sa kanya. Ayokong ngumingiti ka sa iba. Because I'm a jealous type of person. And now, I'm a jealous husband. Ano daw? Dama pa rin ni Catherine ang init ng kanyang pisngi habang hawak-hawak ni Gabriel ang palad niya. Papasok sa Radisson Blu Cebu, isang 5-star hotel sa Cebu City. Hindi niya maiwasang mailang lalo na kapag sinusundan sila ng tingin ng mga taong nakakakita sa kanila. 2 hotel staff ang umasiste sa kanila papuntang conference room. Naroroon na raw ang ibang businessman na present sa conference meeting nila. Ito her first time na makijoin sa ganitong klaseng pagpupulong. Noon dating emperor pa ang lolo niya, malalaking tao sa lipunan ang dumadalo sa bahay nila.